Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 311. Si Fane, na nasa tabi ng pintuan, ay medyo komportable. 1 bilyon ang isang. Talagang malaking halaga at naisip niya na tatanggapin ito ni Fiona na mahal niya. Pera. Wala siyang ideya na pigilan ni Fiona ang tukso at tinanggihan sila. Inisip ito ni Fane at kumatok sa pintuan na kumikilos na parang wala siyang alam. Sino ito? Nagulat ang trio sa silid. Mabilis na itinago ni Neil at Ken ang paket ng mga gamot at bank card ay malayo. Bienan, bumalik na ako. Ay Selena. Bumalik mula sa trabaho. Sumigaw si Fane sa silid sa isang mapagpanggap na paraan. Oh, hindi. Dapat siyang bumaba sa trabaho sa lalong madaling panahon, bakit hindi mo siya pipiliin? Nakaramdam ng kasalanan si Fiona. At nais na umalis si Fane. Sige, kukunin ko siya. Hindi nagtagal ay umalis si Fane sa kanyang sasakyan. Sa wakas ay nakaka-relax si Fiona pagkatapos umalis si Fane. Tinapik niya ang kanyang dibdib at nagsabi ng pasasalamat. Oh Diyos ko, natatakot ako. Kung nakita niya kayong dalawa, baka talunin ka niya. Pataas makinig sa akin, ang taong ito ay may masamang pag-uugali at kung minsan ay matigas ang ulo niya. Sino ang hindi nakikinig ng payo? Tita, dapat mong bigyan ito ng 1 segundo. Naisip, ito ay 1 bilyon. Hindi nagkasundo si Ken sa desisyon ni Fiona. Kami. Mag-iwan muna at maaari mo kaming tawagan pagkatapos mong gawin ang iyong desisyon. Ito ay isang simpleng gawain lamang. Ang gamot na ito ay mahirap makita dahil ito ay walang kulay at walang lasa. Bukod doon, nangangailangan ng oras upang magkakabisa. Mga sintomas siya. Maging trangkaso, lagnat, at pagkapagod. Aabutin ng 1 buong buwan bago siya mamatay. Panipi. Iwanan, magsasalita tayo ng ibang araw. Nagulat si Fiona sa Fanes. Biglang pagbabalik at nakaramdam siya ng kaluwagan matapos na palayain sila. Pareho silang sobrang dami. Nais nilang gumamit ng tulad ng isang kasuklam-suklam na paraan upang makakuha ng Selena. Maglakas loob ako. Hindi pukawin ng mga taong katulad nila, nagsalita si Fiona sa takot matapos niyang ipadala ang mga ito. Malayo. Ang mga taong katulad nila ay kasuklam-suklam. Sila ba ay gamot Selena kung sila? Mayroon bang salungatan sa kanilang kasal? O pakainin nila ang mga gamot sa akin? Mahina. Ang mga taong tulad ni Fane ay mas maaasahan. Malinaw na si Fiona. Ang impresyon ng Fane ay nagbago matapos bigyan ng pera si Fane ng 2 beses at tumulong sa kanya na makuha ang 3.8 milyon. Ang pinakamahalagang punto ay si Fane. Sweldo. Siya ay may 1 taonang kita na higit sa 200 milyon. Sa makatuwid, bakit ginawa? Kailangan niyang patayin ang 1 tao para sa 1 bilyon lamang. Bagaman hindi niya gusto si Fane at nais niyang habulin siya, hindi siya nang ahas na isipin ang pagpatay sa kanya. Kung Selena. At nalaman ni Kylie sa hinaharap, hahamakin nila siya. Sa makatuwid, Fiona. Tumanggi sa tukso sa napakahalagang sandaling ito. Bumantong hininga. Fane, bastard ka, gawin. Mayroon kang anumang ideya kung ano ang aking ibinigay para sa iyo. Bumantong hininga si Fiona at nalungkot. Paano siya magiging masaya sa pagbibigay ng 1 bilyon? Zina, anong nangyari? Sa iyo, bakit hindi mo sinasagot ang aking mga tawag? Sa wakas natagpuan ni Ben si Zina sa isang internet cafe. Hinailan niya ito sa tabi ng kalsada at nagtanong. Tumigil ka sa paghahanap sa akin. Pinakamainam kung maghiwalay tayo. Tumingin si Zina kay Ben at sinabi. Kabanata 312. Break up. Bakit mo gustong maghiwalay? Hindi ba kami maayos at ikaw? Ikakasal ba ako? Hindi matatanggap ni Ben ang katotohanan. Nag-back up siya para sa 2 hakbang at nadama na parang sinaktan siya ng kidlat. Haha, bakit? Pera. Sino ang nakakaalam na mahirap ka? Galit na galit si Zina nang naisip niya. Paano siya pinatay ni Fane noong hapon? Tila walang ideya si Ben. Ano ang nangyari kaninang umaga? Pera. Natigilan si Ben nang marinig niya. Ito nagmakaawa siya, Zina, huwag kang mag-alala, mayaman tayo. Kailangan mo ba? Pera. May pera ang ina ko. Makukuha ko ito mula sa aking ina kung kailangan mo ito. Panipi. Naramdaman ni Zina ang kanyang tibok ng puso na laktawan ang isang matalo ng mapagtontong niya na pinagkakatiwalaan siya ni Ben. Ang kanyang kapatid na babae ay may mataas na sweldo, at mas mataas ang sweldo ni Fane. Wala siya. Pagtitipid at walang lugar na pupuntahan dahil ginugol niya ang lahat ng kanyang pera. Kung nasira siya. Sa Ben, mahirap na makipag-ugnay sa ibang mayamang tao.
Bakit? Huwag mag-isip ng isang paraan upang ipagpatuloy ang kanyang pakikipag-ugnay kay Ben at tingnan kung mayroong ay iba pang mga pagkakataon upang makahanap ng isang tatay ng asukal. Tama iyon. Fane ay kapatid ni Ben. Imposible para sa kanya na patayin ako sa harap ni Ben. Di ba? Bukod doon, nakikipagtulungan si Fane kasama ang pamilyang Drake at ang mga taong siya. Ang pakikipag-ugnay sa ay mula rin sa pamilyang iyon. May pagkakataon para sa akin. Upang mapalapit sa panganay na batang Master Drake kung makakakuha ako ng pagkakataon na magkita. Siya. Kung iyon ang kaso, ang aking katayuan sa lipunan ay mapapabuti sa mga leaps at bounds. Kudlit. Binago ni Zina ang kanyang ideya matapos bigyan ito ng pag-iisip. Kinagat niya ang kanyang sexing pulang labi at sinabi ng isang malubhang ekspresyon, Ben, ayaw kong makipaghiwalay sa iyo, ngunit nagkamali ako sa iyong pamilya. Papatawad mo ba ako, Ben? Agad na tumugon sa pakikinig nito. Zina, huwag kang mag-alala. Mapapatawad ako. Ikaw kahit anong ginawa mo hanggat manatili ka sa akin. Naniniwala ako na dapat maging isang dahilan sa likod ng ginawa mo. Ben, ikaw ang pinakamahusay. Si Zina ay hinawakan. Itinapon niya ang kanyang sarili sa yakap ni Ben at nadama. Hindi okay. Itigil ang pag-iyak at hayaan mo akong ilabas ka para sa masarap na pagkain. Ngumiti si Ben. Tumango si Zina. Maganda ang tunog. Gayunpaman, huwag umuwi at gumastos ng gabi sa internet cafe. May ginawa akong mali at galit ang iyong mga magulang. Tungkol dito, bigyan sila ng ilang oras upang huminahon bago bumalik. Panipi. Oo naman, umalis tayo. Dadalhin kita bilang paggalang sa mga hari. Masayang masaya si Ben. Natakot siya nang humiling si Zina ng break-up. Bigla siyang nakaramdam na parang natagpuan niya ang isang bagay na nawala sa kanya, at ang gusto niya ay mahalin ang babaeng ito. Sa kanyang mga bisig, pareho silang mabilis na umalis. Nang dumaan si Fane ng kindergarten sa kanyang sasakyan, tumingin siya sa ibabaw at dumilim ang kanyang mukha nang makita niya. Ang nakita niya ang dalawang lalaki na nakapaligid sa dalaga, Jenny, at Kylie sa A. Sulok. Kasabay nito, ang isa sa mga kalalakihan ay nagtulak kay Jenny ng may lakas. Jenny's. Ang electric scooter ay nahulog sa gilid nito at nasira. Masamang tao. Pareho si Kylie. Mga kalalakihan at sumigaw ng malakas. Little bastard, ano ang alam mo? Bakit ka? Pokeng ang iyong ulo sa bagay ng isang may sapat na gulang. Ang lalaki ay ngumiti ng malamig at itinulak. Kylie. Kabanata 313. Malapit nang bumangon si Jenny mula sa lupa nang itulak ng lalaki si Kylie. Bilang nahulog sa lupa si Kylie, mabilis na tumalon si Jenny, nahiga, at nahuli si Kylie. Kasama ang kanyang katawan. Hindi mo ba naiintindihan? Ang mga bata ay hindi makagambala sa kung ano ginagawa ng mga matatanda. Isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng mga kalalakihan ang nagsabi. Kita nyo, ito. Naiintindihan ng bata. Tumawa ang lalaki at natuklasan ang isang pinjutan ay bumaba mula sa puting shirt ni Jenny sa kanilang laban. Tumingin siya sa loob mula sa itaas at ang kanyang mga mata ay naiilawan. Bumagsak siya, sabihin mo sa akin, paano mo ako babayaran? Huwag mo ring isipin ang pag-alis kung wala kang 2,000 bucks. Panipi. 2,000. Labis na natakot si Jenny. Tumayo siya kasama si Kylie at galit na sinabi, hindi ito makatwiran. Pumasok lang kami sa kotse at wala namang mali. Ikaw ang bumagsak sa amin noong ikaw ay baligtarin ang iyong sasakyan. Ngayon, maglakas loob kang humingi sa amin ng kabayaran. Tama iyon. Hindi ka nagsisisi sa pagtamba sa amin at talagang nais naming bayaran ka. Lahat ng mga masasamang tao. Kung alam ng aking tatay ang tungkol dito, lahat kayo ay tapos na. Ang aking tatay ay isang bayani na nakikipaglaban sa mga masasamang tao. Bagaman bata pa si Kylie at ang kanyang mga mata ay napuno ng sakit, hindi siya umiyak at pinanatili siya. Maayos ang pag-iingat. Ang iba pang mga bata ay magsisimulang umiyak ng malakas sa ilalim. Ang mga sitwasyong ito, gayunpaman, tiniis ni Kylie ang nangyari at hindi umiyak ka. Ang sino mang nakakita sa kanyang malubhang ekspresyon ay mabalisa. Haha, nakikipaglaban siya ng masasamang tao. Bayani siya. Sinimulan sila ng lalaki. Matapos niyang marinig ang sinabi ni Kylie. Ano ang punto nito? Mayaman ba siya? Tumingin. Sa aking anak, naglalakbay siya sa isang BMW. Kumusta ka? Maaari ka lamang umupo sa isang electric scooter sa ilalim ng mainit na anak na lalaki. Ang iyong mga kamag-anak ay dapat na pautang sa iyo ang iyong mga bayarin sa paaralan upang mag-aral dito.
Kapatid, huwag sayangin ang iyong oras sa pakikipag-usap sa kanila. Ang hipag ay naghihintay pa rin sa bahay upang maghapunan sa amin. Kunin mo sila. Mabilis na magbayad sa amin. Ang ibang lalaki ay may mga tato sa kanyang mga bisig. May nakakatakot. Naghahanap ng berdeng dragon sa kaliwang braso at isang mabangis na puting tigre sa kanan. Isa. Ako. Wala akong pera. Maid lang ako at kinuha ko ang aking boss. Anak na babae. Natakot si Jenny. Hindi sila makatuwiran at siya ay walang ideya kung ano ang gagawin. Ito ay isang kotse lamang. Ang aking ama ay may isang sports car na mukhang mas mahusay kaysa sa iyo. Galit na sinaktan ni Kylie. Haha, maid ka. Iyong. Si tatay ay may sports car. Dapat nagsisinungaling ka. Aminin ito at itigil ang pag-arte sa harap ng kami. Paano ka sasakay sa isang electric scooter kung mayaman ka? Ang bata. Nagsimulang tumawa ang ama ni Boy. Wala akong pakialam sa iyong sitwasyon at ikaw. Dapat bayaran ako ngayon. Hindi mo ba nakita na nababaligtad ako? Bakit hindi? Gumagalaw ka. Bulag ka ba? Ang mga tao sa paligid nila ay tumingin kay Jenny at Kylie sa empatiya. Gayunpaman, wala silang magagawa tulad ng mundong ito. Hindi makatarungan at hindi patas. Ang mga makapangyarihang tao ay palaging nag-aapi sa mga mahina. Tatay. Sa sandaling ito, nakita ni Kylie ang kotse ni Faye na nakapark sa tabi ng daan at naglalakad siya papunta sa kanila. Mainit ang pakiramdam ni Faye nang marinig niya ang kanyang anak na babae na nakikipag-usap sa kanya bilang tatay. Lumakad siya at lumuhod. Kylie. Nakita ni tatay ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Tatalo ni daddy ang mga masasamang tao. Panipi. Okay. Si tatay ay isang bayani na nakikipaglaban sa mga masasamang tao. Tumango si Kylie at sinabi. Nang makita ni Faye ng isang sugat sa abrasion sa guya ni Kylie, agad ang kanyang mukha dumilim. Magaling ka sa mga bastards na itapon ang iyong timbang, ay. Parehong lalaki ay nagsimulang magpanik nang tumingin sila sa Porsche na nakapark ng side at tiningnan ang kanilang BMW na nagkakahalaga lamang ng 200,000. Kabanata 314. Agad na nagpanik ang payat at nagsalita ng marahan ang kanyang kapatid. Kapatid, ano ang dapat nating gawin? Ang taong ito ay nagtutulak ng isang Porsche 911. F***King. Impyerno, tila nagdulot tayo ng problema. Ang kotse na iyon ay nagkakahalaga ng 1 hanggang 2 milyon. Narinig siya ng kanyang kapatid at ngumiti ng malamig. Big brother, ikaw din. Duwag. Bakit tayo dapat matakot? Wala kang gaanong panlipunan. Karanasan kung bakit ka natatakot sa kanya. Ang taong ito ay nagsisinungaling. Panipi. Ano ang nangyayari? Ang payat na tao ay nagdududa. Hoy, tingnan mo siya. Siya. Karaniwan ng mga damit. Mukha ba siyang isang tao na makakaya ng kotse? Ang tao na may mga tato ay ngumiti at nagpatuloy, tiwala ako na siya ay isang lamang driver para sa iba. Ang babaeng ito ay tila hindi isang maid. Dapat siya maging asawa niya. Oh, nakikita ko. Biglang naintindihan ng payat na lalaki ang lahat. At nagsalita, binata, kung paano mo ako naglalarawan ng ganyan. Haha, huwag. Kahit naisipin ang pag-alis kung wala kang 3,000 bucks. Siya. Nakapos at itinuro sa Porsche bago magpatuloy, huwag mo akong isipin bilang isang tanga. Driver ka lang. Sa palagay mo ba ay matakot ako sa iyo? Dahil nagmaneho ka ng isang sports car. Haha, bakit ako matakot sa isang driver? Panipi. Paano mo ako hilingin sa akin ng pera kapag pinatumba mo ang aking katulong at anak na babae habang baligtad? Dapat ako ang humihiling sa iyo ng pera. Fane. Naglakad papunta sa electric scooter matapos siyang magsalita. Kinuha niya ang scooter. Isang kamay at itinapon ito sa BMW. Ang BMW dented. Ang windscreen ng kotse ay kumalas at gumuho ang hood ng bonnet. Bata, gaano ka manggahas na basagin ang kotse ko? Sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Galit na galit ang tao. Lumakad siya kasama ang balak na matumbok si Fane. Nahuli ni Fane ang kanyang kamay at pinisil ito ng basta-basta. Ang lalaki. Agad na lumuhad sa lupa sa sakit. Maaari kitang patayin ngayon kung mayroon. Walang mga bata sa paligid. FCK. Ang ibang lalaki na may tato ay nagmamadali. Nang makita niya ang kanyang malaking kapatid na tinamaan ng iba, sinipa ni Fane at ang tao ay lumipad pa atras, bumagsak sa tuktok ng kotse. Nagubo siya ng dugo. At ang kanyang mukha ay naging mapatla. Ouch! Ouch! Hindi ko ito gagawin muli. Mangyaring bitawan ng akin, kapatid. Alam ng taong payat ang kakayahan ni Fane at humingi ng tawad.
Kapatawaran. Huwag magpakita sa harap ko na may isang BMW lamang. Kung ikaw, nais na magdulot ng anumang problema, mahahanap mo ako sa pamilyang Drake. Ako ay naghihintay doon. Sinipa ni Faye ang puwit ng tao na nagresulta sa pagbagsak ng tao. Flat sa kanyang mukha. Tumalikod siya at sinabi kay Jenny, Jenny, ikaw ba? Sige, sino ang nakakaalam na magkakaroon ng mga taong masasamang tao? Mabuti na ako, Jenny. Ngumiti at sinabi kay Faye, Mr. Woods, dapat akong maging masama. Ay! Nabigong protektahan si Kylie at nahulog siya. Ngumiti si Faye at nakaramdam ng mainit. Sinubukan mo ang iyong makakaya at ito ang aking kasalanan. Nais kong ibigay sa iyo ang kotse na ito. Kaya maaari mong makuha si Kylie dito. Nakalimutan ko ito dahil abala ako. Magtrabaho sa mga araw na ito. Humihingi ako ng paumanhin na kailangan mong kunin si Kylie ng isang electric scooter. Nagpatuloy si Faye, dahil nasira ang iyong electric scooter, bakit? Hindi mo ba hinihimok ang aking sasakyan? Makakakuha ako ng taxi upang kunin si Selena mamaya. Hindi. Ako. Hindi sapat na matapang upang magmaneho ng tulad ng isang mamahaling kotse. Bukod, hindi ko kayang bayaran ang petrol para sa kotse na ito, hindi ito angkop sa akin. Magiging panik ako kung itulak ko ito. Jenny. Mabilis na kumaway ang kanyang kamay at sinabi. Tumingin si Faye sa paligid at natuklasan ang ang Audi 4S authorized na dealership ng kotse sa tapat kung nasaan sila. Paano kung ako? Bumili ka ng isang Audi. Hindi ito kailangang maging masyadong mahal kaya paano ang tungkol sa isang A6? Ibibigay ko ito sa iyo bilang isang regalo at maaari mo itong gamitin upang kunin si Kylie sa hinaharap. Panipi. Kabanata 315. Nagsalita si Faye matapos itong pag-isipan. By the way, kung may magtatanong sa'yo tungkol dito, huwag sabihin sa kanila na binili ko ito. Sabihin mo lang binigay ng boyfriend mo. Ikaw, okay. Pero, sobrang mahal. Hindi ba kailangan mong makipag-usap kay Miss Selena bago mo ibigay sa akin? Nahihiyang sabi ni Jenny. Siya ay labis na nagulat dahil ang isang Audi A6 ay hindi mura. Sabi talaga ni Faye na ibibigay niya ito sa kanya at ito ay magiging kanya sa hinaharap. Siya lang. Isang katulong at hindi niya akalain na kaya niyang magmaneho ng ganoong sasakyan. Ang ikinatigil niya ay nang sabihin ni Faye na gusto niyang ibigay sa kanya ang Porsche. Muntik na siyang mahimatay dahil doon. Bakit kailangan nating magkaroon ng A? Talakayan. Hindi ito masyadong mahal. Huwag mo na lang sabihin sa kanya ang tungkol dito, ha? Nakangiting paalala ni Faye. Oh, okay. Tumango si Jenny. Naramdaman niya iyon sa kanya. Lalong nagiging misteryoso si boss. Tila hindi siya karaniwang tao. At least, nagbalik siya ng pera mula sa hukbo. Siya daw. Nakatanggap ng milyon-milyong pabuya noong siya ay nagretiro bilang isang veterano. Pinili ni Faye. Bumangon si Kylie, tiningnan ang sugat sa kanyang binti at tinanong, Kylie, masakit ba? Hindi. Tuwang-tuwa si Kylie na makitang lumalaban si Daddy sa mga masasamang tao. Gusto kong labanan ang masasamang tao din paglaki ko. May inosenteng ngiti sa labi si Kylie. Upang sa kanya, si Faye ay parang bundok, matangkad at makapangyarihan. Basta ang tatay niya lumitaw, ang mga masasamang tao ay nakaluhod lamang at humingi ng tawad. Kumain ka na. Itong candy. Mabilis maghilom ang sugat mo pagkatapos mong kainin. Faye. Ngumiti at kumuha ng maliit na itim na tableta. Tandaan, lunukan ito ng isang beses. Okay. Seryosong tumango si Kylie at napalunok ito ng sabay-sabay. Kylie. Kumunat ang noo niya pagkatapos niyang isubo iyon at para siyang niloko. Tatay. Bakit mapait ang lasa? Babae, ang gamot ay kadalasang mapait, himes ni Faye. Kylie said and kissed her chubby cheeks. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa ang saya talaga ng pamilya. Nahihiyang kinausap ni Faye si Jenny pagkatapos nila. Naglakad ng ilang oras at natuklasang may mali. Jenny, ikaw. Parang nawala ng button. Ibinaba ni Jenny ang kanyang ulo para tingnan at ang kanyang mukha. Namula sa isang maliwanag na pulang kulay. Kahit na pinaalalahanan siya ni Faye ng mabuti. Intensyon, ito pa rin ang naging sanhi ng kanyang pagiging mahiyain. Kuya, kumbaga. Tayo ay nagkamali. Made talaga ang babaeng iyon. Tingnan mo, bibili siya. Isang A6 para sa kanyang kasambahay para sunduin ang kanyang anak sa paaralan. Sinadya niyang ibigay ang Porsche sa maid. Gagawin niya sana iyon kung hindi tatanggihan ng kasambahay. F***, may nakilala talaga tayong hindi natin kayang i-provoke.
Sa wakas ay bumaba mula sa itaas ng kotse ang lalaking may tato at kinausap. Dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang payat na lalaki ay kumaibot ng ilang beses. Tumingin siya sa kotse niya at sinabing, "It's all your fault. Mas malaki ang pagkawala ko ngayon kasi. Nang iyong maling paghuhusga, nataman kami, nabasag ang sasakyan, at kami. Huwag kang maglakas loob na umutot ng malakas." Faff! Ang kanyang anak, na nasa kanyang tabi. Talagang umutot nang matapos siyang magsalita. Kabanata 316. Hindi nagtagal, hinatid ni Jenny si Kylie pauwi sakay ng bagong binili na Audi. Fane, sa kabilang banda, nagmaneho papunta sa kumpanya at hinintay si Selena. Nagmaneho sila pabalik. Pauwi sa kani-kanilang sasakyan pagkababa ni Selena sa trabaho. Wow! Bago ba ito? Sasakyan. Mukhang maganda. Pagbalik ni Selena sa bahay, nakita niya ang sasakyan na iyon. Nakaparada sa labas. Kanino ang pag-aari nito? Binili mo ba ito para kay Ben? Sarili mong pera? Hindi. Saan ako magkakaroon ng oras upang bumili ng kotse para sa iyo? Kapatid. Tsaka hindi pa umuwi ang kapatid mo. Hindi ba nangako si Fane sa iyo? Kapatid na bibili siya ng kotse na wala pang 1 milyon pagkatapos niyang makuha. Sahod niya. Bakit ko gagamitin ang sarili kong pera kung may gusto naman? Para bayaran ito. Agad na sabi ni Fiona at tumingin kay Fane pagkatapos nito. Nagsasalita. Halatang hinihintay niya si Fane na bumili ng sasakyan para sa kanyang anak. Miss Selena, akin ito. Tumakbo si Jenny at nahihiyang sinabi. Ito ay sa iyo. Hindi masama. Paano ka nakakuha ng napakaraming pera? Masaya si Selena. At sabay na nagulat. Kahit na ang kanyang sweldo ay itinuturing na mataas. Si Jenny ay mula sa isang mahirap na pamilya. Ito, binili ito ng boyfriend ko para sa akin. Ngumiti si Jenny at sumagot. Hindi ba't ang boyfriend mo ay galing din sa isang karaniwang pamilya? Dapat nasa 500 hanggang 600,000 ang sasakyan na ito. Ang aming orihinal na plano ay, kumuha ka ng kotse para sunduin mo si Kylie pagkatapos nating makuha ang sahod natin. Boyfriend mo talaga. Maganda ang pakikitungo niya sa iyo kaya bumili siya ng napakagandang kotse para sa iyo. Si Selena talaga. Nagulat. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang murang kotse. Ayos lang, Miss Selena, gagawin ko. Sunduin mo si Kylie sa kotse na ito. Nakangiting sabi ni Jenny. Paano natin magagawa ito? Hihilingin ko kay Faye na bigyan ka ng increment para maklaim mo man lang ang gasolina mula sa amin bawat buwan. Nakangiting sabi ni Selena, paano natin hihilingin sa ating kasambahay na magbayad para sa ating mga gastusin? Miss Selena, wala talaga. Jenny ay nasa awkward na posisyon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya pinagbawalan ni Fane. Para sabihin ang totoo, hindi magiging masaya si Fiona tungkol dito. Masarap bumili ng kotse. At hayaan si Jenny na magmaneho nito, ngunit papayag ba si Fiona sa aksyon ni Fane na ibigay ito? Jenny, syempre hindi. Hindi pa kasi nakakabili ng sasakyan si Fane para sa kanyang anak, paano? Papayag ba siya dito? Dapat natin siyang bigyan ng increment. Tumango si Fane. Jenny, ano ang iyong kasalukuyang sweldo? 6,000 noon pero. Sinabi ni Miss Selena na dagdagan ito ng 1,000 kaya ito ay 7,000. Nakangiting sabi ni Jenny. Siya ay lubos na nasisiyahan sa sweldong ito. Paano kung ito, bayaran ka namin ng 10,000 sa isang buwan kasama na ang allowance ng petrolyo? Ito, magiging madaling kalkulahin ang isang buong numero. Napaisip si Fane at sinabing. Ito, sobra na. Napahiya si Jenny. Ang kotse na ito ay ibinigay sa kanya ni Fane at gustong-gusto niyang bayaran siya ng petrolyo. Hindi siya mataas. Nakapag-aral at nasisiyahan siyang magtrabaho bilang isang kasambahay sa pamilya Taylor. Dahil maganda ang pakikitungo ni Selena sa kanya sa lahat ng oras na ito. Wala siyang ideya. Nababayaran nila siya ng buwanang sweldo na 10,000. Ang halaga noon. Halos kapareho ng mga white-collar workers sa malalaking kumpanya. Hindi naman. Magkano? Napakaraming maid ang pamilya Taylor pero ikaw ang pinakamalapit. Ako. At saka, palihim mo kaming tinutulungan sa nakalipas na 5 taon, huwag maging mahinhin. Si Selena ay isang mabait at mapagpasalamat na tao. Ngayong nagkaroon na ng buhay nila. Buti, natural na gusto niyang alagaan itong kasambahay na sumunod sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, natapos ng mag-shower si Kylie at tumakbo palabas ng banyo. Kabanata 317. Ang paa ni Kylie. Natigilan si Jenny nang makita niya ang binti ni Kylie, may mga sugat at dugo ngayon lang. Pagkatapos, walang anumang bagay sa kanyang binti upang ipakita iyon. Siya ay nahulog.
Anong problema sa paa niya? Lumingon si Selena at mukhang may pagdududa. Ay, wala lang. Ngayon lang nahulog si Kylie. Sabi ni Fane. Sabay ngiti, pumasok na tayo at maghapunan. Jenny, sumama ka sa amin, umuwi ka na. Pagkatapos mong kumain ng hapunan sa amin. Hinailan ni Selena si Jenny kasama niya sa bahay para maghapunan. Fane, anong nangyari pagkatapos mong sundan sila? Ginawa mo ba? Ibalik ang pera ni nanay. Si Zina ba ang may gawa nito? Nakita mo ba siya? Kinaumagahan, pumasok si Selena sa trabaho pagkatapos niyang pabolaikin si Fiona at ang iba pa. Bahay. Naging abala siya sa opisina sa buong araw at hindi sigurado. Tungkol sa nangyari pagkatapos. Yes, I saw her together with the robbers and nakuha ko na ang pera. Tumanggaw si Fane at hindi na binanggit na ang motor. Ang pinuno ng mga magnanakaw ay ang anak ng ulo ng Dragon God Clan. Mabuti naman kung ganoon. Nabawi namin. Gamaan ang pakiramdam ni Joanne na nasa gilid. Natatakot siya sa hindi nakuha ang pera, baka hilingin ni Fiona kay Fane na bayaran ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, naunawaan ni Joanne ang karakter ni Fiona sa nakalipas na 5 taon. Inay, sinasabi ko na sa iyo na si Zina ay hindi mabuting tao at hindi mo ginawa. Maniwala ka sa akin. Tingnan mo, alam mo ba kung anong klaseng tao siya ngayon? Selena. Sa wakas ay sinabi ng may kumpiyansa, hindi na natin siya makakasama muli kay Ben. Buntong hininga, ito ay mahirap talagang intindihin ang totoong ugali ng isang tao. Napabuntong hininga si Fiona. Akala ko, magiging mabuting babae ang babaeng ito dahil galing siya sa mahirap na pamilya at nagkaroon ng mahirap na buhay. Bagamat may mga pagkakataon na nagbibihis siya. Flamboyant pero dapat mabait siyang tao. Wala akong ideya na siya gagawin ito para sa pera. Tama iyan. Walang paraan na papayagan natin siya. Ipagpatuloy mo lang si Ben. Baka akayin niya si Ben sa daan ng pagkawasak. Uminom ng alak si Andrew at desididong nagsalita. Ayoko. Isipin na liligawan pa rin niya si Ben pagkatapos nito. Kung tutuusin, ang dignidad ay mahalaga. Sa tao gaya ng balat sa puno. Tinansya ni Fane na nakatakas si Zina. Kamatayan at matatakot siyang magpakita sa harap nila sa oras na iyon. Pagiging. Halata naman na ayaw niyang pag-usapan kung paano siya pumatay. Ang mga motor robber na iyon at ang 5 Tigers of the Dragon Gods na hindi niya ginawa. Gustong ilantad ang kanyang pagkatao. Gusto niyang magkaroon ng matatag na buhay at manatili sa tabi niya. Panig ng asawa at anak na babae. Iba ang ideya ni Fiona dahil hindi siya masaya. Nang maisip niya ang 1 bilyong nawala sa kanya noong hapong iyon. Kaya niya, hindi napigilan ang sarili at tinitigan si Fane. Oo, ang dignidad ay mahalaga sa tao. Bilang ang balat ay sa puno. Gayunpaman, may mga taong kasing kapal ng balat. Pader. Alam niyang hindi siya karapat-dapat na makasama ang anak ko pero hindi pa rin siya aalis. Inay, bakit mo na naman ito pinag-uusapan? Hindi ba tayo pumayag? Obserbahan ang pagganap ni Fane noong ika-70 kaarawan ni Lolo. Hindi rin ito. Huli na para itaboy mo siya kung hindi niya makuha ang pera. Selena. Tumulong sa pagkumbinsi kay Fiona. Humph, malapit na itong mangyari. Umubo si Fiona at sabi, sa mga sandaling ito, maririnig ang nakakatusok na tunog ng busina ng sasakyan. Mga sasakyan ay nakaparada sa labas ng kanilang bahay at bukas ang kanilang mga ilaw, nakaharap sa loob ng bahay. Sino ta? Galit na naglakad si Fiona patungo sa pinto. Meron na. Gabi. Sinong nagkakagulo dito? Pagkabukas niya ng pinto, siya na. Sa sobrang takot ay agad niyang isinara ang pinto at hinaplos ang kanyang dibdib. Oh, Diyos ko, napakaraming sports car at tao. Anong gusto nila? Kabanata 318. Maraming mga sports car. Si Fane at ang iba pa ay sumimangot at natigilan. Gayunpaman, ang isang tinig ay maaaring marinig na nagmula sa isang amplifier sa labas. Lahat ng tao sa loob, makinig sa amin. Napapaligiran ka. Panipin tuldok-tuldok-tuldok. Hindi, iyon. Mali. Fane, pakinggan mo ako. Narito ako upang pakasalan ka. Sumuko at lumabas. Mabilis. Sundan mo ako sa bahay at pakasalan mo ako. Si Fane at ang iba pa ay mas natigilan nang marinig nila ito. Sino ang babaeng ito? Wala silang ideya. Sino ito nang marinig nila ang tinig sa pamamagitan ng mga nagsasalita? Pakakasalan ka. Naguguluhan si Selena at ganap na natigilan. Isang babae ang nagtulak sa isang palakasan. Kotse upang pakasalan ang kanyang asawa. Iyon ba ay isang serye ng drama? Ako, wala akong ideya. Sino ito? Nahihiya si Fane. Hindi ko alam ang maraming tao sa
Gitnang lalawigan. Ilang araw na akong babalik mula sa hukbo. Ako. Alamin. Nagdilim ang ekspresyon ni Fiona sa sandaling ito at tumingin kay Fane. Galit na galit. Fane, hindi mo ba aaminin na ikaw ay isang larwang lalaki? Maliban sa mayamang babae na gumugol ng 500 milyon sa isang maliwanag na perlas sa auction, sino pa ang maaaring magmaneho ng maraming mga sports car dito? Imposibleng. Fanes. Nagdilim ang ekspresyon. Kilala niya ng mabuti si Lana at hindi niya gagawin ang ganyan. Isang mapang-akit na bagay. Bukod, si Lana ang kanyang apprentice at nasa A. Pakikipag-ugnay sa Master Apprentice. Ina, binuksan mo ang pintuan ngunit hindi. Tingnan kung sino ang nasa labas. Sumimangot si Selena at medyo hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, si Fane ay kanyang asawa at mayroon silang anak. Wala siyang ideya kung sino ang nais. Nagmamalasakit sa kanilang relasyon. Sa itaas nito, naiiba ang taong ito. Ang iba ay natatakot na ang kanilang pagkakakilanlan ay malantad. Ang babaeng ito, sa ibang kamay, pinalayas ang napakaraming mga sports car dito at inamin ng malakas na siya. Nais na magpakasal kay Fane. Paano ito tatanggapin ni Selena? Ito ay imposible. Para makita ko ng malinaw. Nakita ko lang ang isang hilera ng maliwanag na pulang Ferraris at mga Porsche. Naglinya sila ng sunod-sunod, nakabukas ang kanilang mga headlight at ito ay masyadong nakasisilaw. Mayroong 12 tao. Tumingin si Fiona kay Fane bago magpatuloy. Fane. Ito ay labis. Maliban sa mayamang babaeng iyon, sino pa ang maaaring ito? Ikaw. Talagang walang kahihiyan. Galit na galit si Andrew kaya naging mapatla ang mukha niya at ang kanyang tinig ay nanginginig. Fane, ano ang kahulugan nito? Ang taong iyon kahit na dumating mismo sa iyong pintuan na naghahanap para sa iyo. Kung nais mong maging isang asukal. Baby at natagpuan ang iyong asukal na mama, maaari kang umalis ngayon. Pumunta, mag-enjoy. Ang iyong buhay. Mr. at Mrs. Taylor, dapat itong hindi pagkakaunawaan. Ito ay imposibleng. Ang aking anak na lalaki ay hindi ganoong klaseng tao. Bukod, dumating na lang siya. Bumalik ng ilang araw na ang nakakaraan, paano ito posible? Si Joanne, na nakatayo sa tabi ng side, sinubukan na hikayatin ang iba. Haha, ilang araw na ang nakakaraan. May handa na. Upang pakasalan lamang siya pagkatapos na bumalik siya ng ilang araw. Kung siya ay bumalik dito ng ilang mas maraming araw bago, magkakaroon siya ng higit sa 3,000 kababaihan sa harem. Kung siya ay isang may kakayahang at mayaman na tao, hindi ako tatutol kahit na siya nag-aasawa ng 8 o 10 asawa. Ang problema ngayon ay wala kang pera. Gayunpaman at nagsimula ka na, ang taong iyon kahit na dumating dito. Naghahanap para sa iyo. Ako, gusto ko. Kabanata 319. Galit na galit si Fiona kaya nagsimula siyang hindi makatuwiran at gumawa ng isang eksena. Umupo siya mismo sa lupa. Nahihiya si Fane. Kinausap niya. Selena, mangyaring maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga alam kung sino ang babae. Sa labas ay, lumabas tayo at tingnan. Siguro nasa maling lugar siya at naghahanap ba ng maling tao? Paano ito posible? Tumatawag siya. Ang pangalan mo. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan ay hindi Fane? Sumulyap si Selena kay Fane bago maglakad sa labas, nais kong tingnan. Gusto kong makita kung sino. There's makakuha sa aming turf. Bahagyang nagulat si Fane bago masaya ang pakiramdam. Nang makita niya ang sitwasyong ito. Nagseselos ang asawa niya. Ang mga headlamp talaga. Nakakagulat habang nakatingin sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay umangkop sa ilaw para sa iilan. Mga segundo bago niya makita ang sitwasyon sa labas ng malinaw. Hoy, sila na. Sa wakas lumabas. Sa sandaling iyon, isang matabang babae ang tumalon mula sa bonnet. Masaya siyang tumingin kay Fane. Ang gwapo kong Fane, ako ay mesmerized sa iyo mula noong unang pagkakataon na nagkita kami. Ang iyong gwapong hitsura, kakilakilabot. Ang kakayahang labanan at ang iyong kawalang interes kapag tinanggihan mo ang iba ay nabighani sa akin. Pagkatapos kong bumalik sa bahay, hindi ako makakain o matulog at gusto ko lang makita ka. Muli, ngayon, sa wakas ay tinawag ko ang lakas ng loob na hilingin sa iyong kamay para sa iyong kamay. Kasal. Pakasalan mo ako. Mas mayaman ako kaysa sa pamilyang Taylor. Pagiging anak sa ang batas na ikakasal sa pamilyang George ay tiyak na magiging mas mahusay kaysa sa pagiging isang manugang dito. Ang aming pamilya ay hindi titingnan sa iyo at protektahan ko. Ikaw. Ang babae sa harap ng Fane ay nagsuot ng isang puting damit na pangkasal at nagkaroon ng bouquet ng mga rosa sa kanyang mga kamay.
Tumingin siya kay Fane at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Nakakahiya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Isang pangkat ng mga kabataang lalaki. At ang mga kababaihan, na tila mga kaibigan ng matabang babae, ay lumakad pasulong. Pagwiwisik ng mga petals ng rosa sa kanila at sumigaw ng malakas. Ang mga sports car sa likuran. Ang mga ito ay pinalamutian tulad ng mga kotse sa kasal. Si Sharon George, ang anak na babae ng ang pamilyang George. Sa wakas, hindi na ito matiis ni Fiona at bumangon. Mula sa lupa, tumakbo siya sa labas at sinubukan upang makita kung ito ang mayamang babae na nagsuot ng maskara. Hindi niya maiwasang mag-exclaim matapos na makilala niya ang matabang babae sa harap niya. Si Sharon ay anak na babae ng isang first class aristokratikong pamilya. Tandaan na ang pamilyang George ay mayroon lamang isa anak na babae at ang buong pamilya ay sumire sa kanya. Siya ang nag-iisang tagapagmana sa George pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga lalaki ang nais pa ring magpakasal sa kanyang pamilya kahit na tumimbang si Sharon sa paligid ng 100 kilo. Siyempre, ang mga kalalakihan na ito ay ang mga nais ang kanilang pera dahil wala silang pera at kapangyarihan sa kanilang sarili. Kung nagpakasal sila sa pamilyang George, hindi nila kailangang mag-alala. Pera para sa kanilang buong buhay. Taliwas sa tanyag na paniniwala, si Sharon ay napili sa mga tuntunin ng pagpili ng isang kapareha kahit na hindi siya bata at mataba. Ginawa niya. Hindi tulad ng mga may masamang pag-uugali at sa mga nais magpakasal. Siya para sa pera. Ito ay lumiliko na siya ang taong nagkumpisal at iminungkahi ng matapang kay Fane. Ito, tinakpin ni Selena ang kanyang bibig sa sorpresa. At naguguluhan. Hindi siya makapaniwala na si Sharon na may mataas na sosyal katayuan sa kanyang ulo sa kalangitan at taba hihilingin kay Fane na magpakasal. Ang kanyang pamilya. Naguguluhan din si Fane nang makita niya ang babaeng ito at ang kanyang mukha. Ay baluktot, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Ang mga kabataang lalaki at kababaihan sa tabi. Ang mga ito ay umawit at nagwiwisik ng mga pulang rosas. Nagnanakaw si Sharon sa Fane. At ibinaba niya ang kanyang ulo ng mahiya pagkatapos ng bawat sulyap. Tila mayroon siya. Talagang umibig kay Fane. Kabanata 320. Maghintay. Tulad ng malapit na tanggihan ni Fane si Sharon nang biglang nagsalita si Fiona. Lahat ng tao ay tumahimik at tumingin sa kanya. Tumingin si Fiona kay Sharon at sinabi, Miss George, hindi ito isang biro. Naisaalang-alang mo ba ito ng maayos? Ikaw ba? Talagang nais ni Fane na magpakasal sa iyong pamilya. Ako, naisip ko ito. Lubusan. Sagot ni Sharon. Bigyan mo kami ng ilang oras. Sagot ni Fiona. Si Conning Lee ay ngumiti. Oo naman. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang bagay sa buhay at ako. Nagpakita sa labas ng asul, patas lamang na mayroon kang ilang oras upang talakayin. Una ito. Gayunpaman, gusto ko talaga si Fane at seryoso ako tungkol dito. Hindi ako. Isip ang pangalawang asawa. Sabi ni Sharon. Oo, naiintindihan ko. Pumasok tayo. At talakayin. Bibigyan ka namin ng isang sagot sa isang habang. Tumanggaw si Fiona habang siya nagsalita. Ano ang tatalakayin? Hindi na kailangan. Mukha ni Fane. Madilim at sinabing, si Selena ang aking asawa at mahal ko siya. Sa itaas nito, mayroon ako. Isang cute na anak na babae at wala akong magbabago tungkol sa aking buhay. Gusto ko lang mabuhay normal na buhay. Tumahimik si Fane at nagsalita kay Sharon, Miss George, salamat. Para sa iyong mabuting hangarin, ngunit talagang hindi ako interesado sa iyo. Kahit na ang aking maaaring masaktan ang mga salita, sila ang katotohanan. Ang ekspresyon ng mukha ni Sharon. Agad na dumilim at nagsalita ng malakas, alam kong dapat mo akong ayaw. Para sa pagiging mataba at pangit, di ba? Magugustuhan mo ba ako kung mawalan ako ng timbang? Nahihiya si Fane. Wala itong kinalaman sa iyong figure. Kitang-kita kita. Magkaroon ng napakakaraniwang mga tampok. Kung pinamamahalaan mo ang slim down, sigurado ka. Maging isang magandang babae. Sa oras na iyon, magkakaroon ka ng maraming mga humahabol at marahil. Malalaman mo kung anong uri ng tao ang gusto mo noon. Miss George, huwag makinig. Sa kanya, sumulyap si Fiona kay Fane at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Sharon, maghintay para sa amin dito. Tatalakayin natin sa loob. Pagkatapos niyang magsalita, hinailan niya si Fane. At lumakad sa loob. Sumimangot si Selena, ngumiti kay Sharon, at sinundan sila. Sa bahay. Ina, ano ang kailangan nating talakayin? Sinabi ni Fane na siya. Ayaw ng babaeng iyon. Hindi ba natin siya hilingin na umalis?
Bukod, ganoon siya. Taba, walang sasangayon na makasama siya bukod sa mga kalalakihan na nais sa kanya. Pera, hayaan ang Fane. Rebutted peevishly ni Selena. Ano ang gagawin mo? Unawain. Sagot ni Fiona. Una sa lahat, ang babaeng ito ay pangit at mataba, ngunit siya ay may pamantayang mukha at mataba sa isang cute na paraan. Maaari nating isaalang-alang siya ng isang mabilog. Kagandahan. Pangalawa sa lahat, lahat kayo ay hindi pa siya nakilala. Nakilala ko siya minsan. Bata pa siya. Hindi siya mataba at may magandang figure. Lahat ay nagsabi na, siya ay magiging isang kagandahan kapag siya ay lumaki. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.